Hi guys! Welcome back to my channel! Walang preno? Ang motor ni Kuya. Walang caliper? Di gumagana ang master? Palitin ang rotor disc? Ayusin natin yan guys! Pero bago yan, gusto kong ipalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag ka naman na makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang pagawa sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ayan na nga guys, pinahatak na lang ni Kuya yung motor niya kasi hindi niya nga gamit dahil matagal na itong na-stock. So ngayon, aayusin natin para magamit niya ulit. Okay? So ayan. Wave 125 ay ang motor na yan ni Kuya. Kung napansin nyo guys, hindi nakakabit yung caliper niya, di ba? Ayan, itinali niya na lang kasi wala siyang caliper talaga. Tinanggal na ni mekaniko yung lumang master niya guys. Tapos papalitan natin ngayon ng isang set na. Bali yung isang set na yon binubuo ng brake master with lever syempre, caliper at saka brake hose. So isang salpakan na lang yon guys. Ayan. So dahil sa may flaring siya, so ayaw naman ni mekaniko nang tanggalin na yung flarings niya kasi maraming gawa pa yon. Ang ginawa niya, pinutol-putol niya. So tinanggal niya muna yung brake master cylinder. So yun munang unahin niyang kabit. Kasi pwede naman yun guys na isang salpakan na lang sana. So kailangan lang niyang tanggalin yung flarings para diretso. Pero ewan ko ba, siguro tinamad siya na tanggalin yung flarings ng motor kasi medyo matagal nga naman magtagal ng flarings dahil kailangan ng pag-iingat. So ginawa niya, tinanggal niya muna yung master, yun yung munang unahin niyang kabit. Tapos sunod niya nang ikakabit dyan yung brake hose at saka yung caliper. So ganun yun guys. Yan. So nakikita niyo po yan. Yan yung brake master cylinder natin guys. So yan, ilalagay lang niya yung headlight po para makita niya kung tama ba sa butas yung mismong lagayan ng brake fluid. Ayan. Sinusukat niya lang po yan guys. Ganyan. Ayan. So, ayan. Nakita niya na kung paano yung forma dapat ng brake master niya para sakto yung butas ng lagayan ng brake fluid doon sa butas ng mismong cowling. Okay, guys? Ganyan po yan. So, ayan. Dahil nakita niya na kung paano yung forma dapat, kaya yan, hinihigpitan niya na po yan, guys. Ganyan lang po yan. Okay? Ayan. Tapos, ayan. Kaunting higpit lang yan, guys. Bilis lang po yan. Kahit kayo, kayang-kaya nyo nang gawin yan. So, dalawang tornilyo lang po yan. Taas, baba lang po. Yan, hinihigpitan niya para maging maayos po. Yung kapit, doon mismo sa handlebar. Tapos, hihigpitan niya na po yung pagkakatornilyo nung takip ng speedometer, guys. Ayan. Kung nakikita nyo, ganyan lang po yung kabilis. Kasi pagkatapos niyan, ang gagawin niya na, itatanggalin niya yung lumang brake hose. Ayan guys. O yan yung lumang brake hose. Sa paggagawa ng motor guys, kung saan kayo medyo mas mapapadali, yung hindi kayo mahirapan, yun ang gawin nyo. Kasi minsan may mga paraan na talagang mahirap din. Pero syempre, bakit mo gagawin yung mahirap kung mayroon din namang mas madali, di ba? Ayan. So kaya, ayan na siya. Tinatanggal niya lang po yung brake hose kasi mamaya, yung bago dyan, yung bagon po, yun ay ilulusot na lang. So, hindi na nga naman talaga mahirap kasi wala nang flarings na kakalasin. Ayan. Ilulusot niya na lang po dyan sa loob mismo ng mga wiring niya. Sa may harap. Ayan. Ayan. O, ganyan lang po. Inilusot niya lang. Tapos, ibabalik niya na din. Ipapalit niya yung bago. Ayan. Tinanggal niya doon sa caliper po. Para yung brake hose muna ang uunahin niya. Ganyan po yun guys. So, ayan. So, inaayos niya lang po. Kasi mayroon dyan, brake hose bolt guys. Yun din ay kakabit doon sa ibabaw. So, ganyan po yun. Yan yung brake hose po, kung tawagin. Ayan. Tapos, itutornilyo niya na po doon gamit yung brake hose bolt doon sa mismong brake master cylinder po. So, ayan. Kasi yan yung dadaluyan ng brake fluid galing doon sa taas, galing sa brake master po natin. Ayan. Ganyan po yan. So, may special washer din po yan kung tawagin guys para hindi tatagas yung brake fluid natin doon sa brake hose. Ayan siya guys. Ganito ang itsura guys ng brake hose bolt. Yan, may butas siya kasi dyan po dumadalo yung brake fluid baba sa caliper. So ayan, tinatanggal niya na po guys yung gulong para tanggalin na din at palitan natin yung rotor disc mismo. Ayan. Kasi may mga tama na yung rotor disc niya oh. May kalub na. So palitan na po yan para maayos yung pagkapit ng rotor, ng brake pad natin.
So, ayan. Ayan po yung pamalit natin na bago. Yung rotor bolt guys, kailangan nyong i-check kung may kalawang na ba or kung pwede pa naman gamitin yung luma. Pero kung halimbawa, palitin na, mayroon naman tayo mga rotor bolt na stainless po. Mas maganda po yun guys. Paalin lang yung ulo niya, pero mas matibay po at saka hindi siya kinakalawang. So maganda siyang gamitin. Kaya ganito po yung itsura ng rotor bolt stainless natin. Kung sakali man, nasira na po yung dati ninyo. So dyan sa Wave 125 ay apat lang po yung tornilyo dyan na gagamitin natin guys. So ayan, ginamit ni kuya yung luma niya pa rin kasi pwede pa naman po yun. Ayan. So higpitan nyo lang po at saka siguraduhin lang natin na naka-align po yung rotor disc niya. So hindi niyan. Ayan. So tinitingnan niya din po yan kung naka-align po. Maayos po ba yung pagkaka-align ng rotor disc. So ayan na yun guys. Ikakabit lang natin yung gulong. Ayan. Isasalpak na natin yung ehe. Ayan. Malapit naman na tayo guys. Ganyan lang po yung kabilis. Ayan. Tapos, inanap na natin yung mismong axle niya. Ayan. So, ganyan siya kabilis guys. Okay? Pagkatapos niyan, pag okay na yan, syempre, yung pinakalas natin gagawin, isasalpak na natin yung mismong caliper. Sa caliper naman guys, sisiguraduhin lang natin na maayos yung pagkagat-kagat nung brake pad natin doon mismo sa rotor disc para maayos yung pagpreno ng rider po. Ayan. So yun. Ganyan lang po yan guys. Tapos, bago niya ilalagay sa caliper yung brake hose kasi kinalas niya na din naman, i-bleed niya na po yung brake fluid dyan mamaya. So, kung maalala nyo guys, dun sa una kong video, yung paano magkabit ng brake master, cylinder, tsaka repair kit, ayun, makikita nyo na kailangan talagang i-bleed para po yung hangin sa brake hose ay mapalitan ng brake fluid mismo. So, ayan, binibleed niya po yan guys. Ayan. So, nilalabas niya yung iba na brake fluid para maging maayos po yung pag-flow ng brake fluid natin galing sa brake master cylinder. So ayan po guys, makikita nyo unti-unting nagbabawas yung brake fluid po doon mismo sa lagayan ng brake master. So ayan, ganyan po yan guys. Ayan. So since okay na, ikinabit niya na po ngayon sa brake master caliper mismo. So ayan, ganyan lang po kabilis. Pero gaya ng dati, kailangan nating gamitan ng tubig para yung mga brake fluid ay hindi tumama doon mismo sa mga color ng motor. Halimbawa sa color ng mugs o kaya ng rim, sa mga flarings, kailangan bubusan nyo po yan ng tubig agad-agad. Huwag patatagalin kasi para iwas mapa sa ating flarings. Ayan. Matapang kasi ang brake fluid guys eh. So kaya niyang tanggalin yung mga porpintura po sa motor ninyo. Ayan. So ayan, i-check lang po na maging maayos talaga yung brake fluid doon sa brake hose. So yun nga guys, para malaman nyo kung wala na talagang wala nang hangin doon mismo sa brake fluid, makikita nyo yan guys kasi doon mismo sa ibabaw ng brake buster, yun sa brake fluid nyo ay wala na siyang bubbles. Ayan. Habang kasi pinipiga mo yan, habang binibleed mo po siya, yung hangin, magbabubbles po yan. Makikita nyo doon mismo sa brake fluid natin. So, ayan. Sige lang siya sa kabibleed, guys. Ayan. So, kasi kailangan nating ayusin. Preno yan eh. So, basta preno, usapang preno, nako. Dapat sobrang ingat at saka sigurado. Diba, guys? Ganun lang po yun. So, ayan. Pagka okay na, tatakpan niya na po yung doon mismo sa bleeder po. Nandyan yan sa caliper nakalagay, guys. So, ayan. O, ayan. Sinicheck na lang po ng maayos ni mekaniko. So, kailangan kasi bago natin bitawan yung motor, ay kailangan okay na po siya. Para sa safety ng mismong rider, guys. Ayan. So, ayan. Kapag okay na, maayos na, kumakagat na yung brake pa doon mismo sa rotor disc ng maayos. So, ibabalik na lang po ni mekaniko yung mga flarings niya. So, ayan. Yung mismong cowling niya, tapos na. Ganun lang yun guys. So ito na nga guys yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan at sana ay nakatulong sa inyo. Paki-like naman po.
I-like nyo naman At saka paki-comment na rin po para malaman ko kung ano yung mga nasa sa loob nyo. At saka kung ano masasabi nyo tungkol sa video kong ito. Paki-subscribe naman guys. At saka paki-click na rin po ng notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. At para matuto kung paano magkabit ng seat cover, paki-click nyo naman po yung susunod na videos. Okay? So yan lang po. Lagi nating tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayo nagmamahal sa atin at naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat at maraming salamat. God bless!